Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, basahin po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito ayon kay San Marcos chapter 4 verse 1 hanggang 20. Papuri sa iyo, Panginoon. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan na sa gilid na ng tubig. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon, sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa. At ito'y tumubo, lumago at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil." Sinabi pa ni Jesus, "Ang may pandinig ay makinig." Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit nakasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakita, at makinig man ng makinig, ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya." Pagkatapos tinanong nila sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasadaan na nahasikan ng salita pagkatapos nilang mapakinggan ito. Pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad ng mga napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan, at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga.
Ngunit ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga. May tagta-30, may tig-60 at may tig-100. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang atin pong mabuting balita sa araw na ito ay tungkol sa binhi na inihasik. Ang ibig sabihin lamang po ay ito ang salita ng Diyos na napakinggan ng mga tao at ang lupa na o kaya ang binagsakan nito ay yung puso ng taong nakaparinig ng salita ng Diyos. Ito ang magandang pagsusuri sa ating mga puso kung alin tayo sa sa nabagsakan ng binhi o kaya kung saan ang ating puso ngayon nang napakinggan natin ang salita ng Diyos. Ang tanong ay kung handa na ba tayong tanggapin ang Panginoon, ang kanyang salita sa mga oras na ito. Tayo ba ay handa ng sumunod sa Kanya o baka abala pa rin tayo sa buhay sa mundong ito? Ito ay katulad nung temptation o tukso sa ating Panginoong Hesukristo. Tinukso siya tungkol sa mga bagay na tungkol lamang sa atin, pagiging selfish. Mga bagay na nagbibigay ng kapangyarihan o kaya maging dominant tayo sa ibang tao. O kaya ay magkaroon tayo ng napakaraming kayamanan. At yung pangatlo ay yung tungkol sa religion o kaya tungkol sa Diyos na ang pagkakaintindi natin sa Diyos ay siya lamang ay parang lingkod natin at hindi yung kabaliktaran na tayo ang sumusunod. So yun po ang puso natin na kapag nakatanggap ng salita ng Diyos. Magandang suriin natin kung handa na ba itong tanggapin at mamunga ng maraming mga bunga ang ating mga puso. So yun lamang po at napakahaba po ng ating mabuting balita, pero maliwanag naman dito, ipinaliwanag ng ating Panginoon sa kanyang alagad ang ibig sabihin nito. Ang tanong sa atin ay mananatili pa tayo doon sa mga batuhan o kaya sa daanan na binagsakan nung binhi na hindi man lang namunga, o kaya tayo magiging magandang lupa na nabagsakan ng binhi at tayo ay namunga. Ang paraan po nito ay sa pamamagitan ng ating panalangin at pagdinilay-nilay. Yan po ay prayer and meditation para ang ating puso ay maging good soil na makakatanggap ng mabuting balita o kaya ang salita ng Diyos. Yun lamang po mga kapatid, maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita po tayo bukas. Pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Amen.